Hello po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning po. Maaari po tayo lahat ay tumayo. Ayan. Yes. Ayan. Bago po tayo mag-start, meron na pong share ng konti. Alam niyo po ba, karoon pa ako sa Jollibee. Bago kami mag-umpisa, syempre nag-pray kami. Yung start na umaga namin, nag-pray, may game plan. And bago matapos, sinasabi doon, let's start the day right, jolly morning. Pwede po ba natin sabihin sa katabi natin, let's start the day right, good morning. Alright, good morning. Ayan, yung let's start the day right, nagre-remind po yun sa akin na hindi lang siya hindi lang yun pwedeng gamitin sa work. Diba? Pwede rin siyang gamitin sa personal nating buhay. Kunwari po, pagkagising natin sa umaga, magpe-pray tayo. And sabihin natin, let's start the day right. Sabihin mo yung sarili mo na, let's start the day right. Good morning, Lord. Ganyan, diba? Parang motivation ka. Kaya ngayong panibagong taon, let's start the year right. Amen po ba yun? Amen. And as we sing praises sa ating Panginoon, sa pagpupuri natin sa Kanya, ihanda po natin yung ating mga puso. Yes, tayo po manalangin. Hallelujah, Jesus. We glorify your name, Lord God. We worship you, Panginoon. Tinataas ka namin ngayong umagang ito, Panginoon. Lord, we pray for your guidance, Panginoon, na kayo nga po, Lord God, ang panguna sa gawain ito, Panginoon, Lord God. Lord, dinadalangin ko nga po, Lord God, na siyasatin mo nga po, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. Ihanda mo nga po ito, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Jesus. Kayo nga po, Lord God, siyang maihayag, Panginoon, sa simbahang ito, sa umpisa hanggang sa huli, hanggang sa matapos ang gawain ito, Panginoon, at sa patuloy, Lord God, sa araw-araw, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We glorify your name. Hallelujah, Jesus. In Jesus' name, amen. Muli po isang palakas o palakpak para sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. My Savior, He is here. From the
Pagpapala po mga meeting natin. Jesus, hallelujah. Glorify your name, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Slow and go, God. Thank you, Lord. Yes, Lord, all the praises, the adoration, O Lord. Glory to your name, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord. Who else but us cry out to worship? His glory taught the stars to shine. Perhaps creation longs to have the words to say, but this joy is mine. In thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. And thousand hallelujahs, and a thousand more. Who else would die for our redemption? His resurrection means our right. There isn't time enough to sing of all you've done, but I have eternity to try. With thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs, and a thousand more. Sing praise. Praise to the Lord, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever. The Lord, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever. With thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs, and a thousand more. A thousand hallelujahs, we magnify your name.
glorify your name. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat po. Exalt your name, magnify your name, O God. Hallelujah, Jesus. Serve, O God, the nations. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Blessed be your name, O God. Yes, Lord. Now in your presence right now, we surrender ourselves to you, Lord. Use us, O Lord, for your Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? To search for a dream from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes, a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought away. The precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness
Maraming salamat po, Panginoon. Wala po kaming ibang masabi, Panginoon, sa iyong hindi salamat, Panginoon, sa sakripisyo mo para sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin, Lord God, na through you, dahil sa iyo, Panginoon, Lord God, may forgiveness, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pagtutulong sa amin. Patuloy nga po, Panginoon, Lord God, na kami po ay manatiling uhaw sa iyo, Panginoon. Ito pong aming dalangin. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa buhay mo, Lord God. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin ang pinasasalamatan, Panginoon, sa umaga nito, Lord God. Sa aming pong pag-aaral, mga po, Panginoon, tulungan mo nga po kami, Lord God, na matutunan ito na may sa puso ito, Panginoon, at may sa buhay ito, Lord God. Lord, ihanda mo kami, Panginoon, sa mensahe mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Open our hearts and minds, Panginoon, sa pakikinig sa iyo, Panginoon. And no distractions nga po, Panginoon, ang makakataglang, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Upang matutunan ang mensahe mo. Hallelujah, Jesus. Gabayan niyo nga po kami, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Glorify your name, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba, Panginoon, sa iyo ang mataas na papuri, Panginoon, sa iyo ito lahat, Panginoon. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Amen. Palapakan po natin ang pagkaan. Ito ay isang maganda pinagpalang umaga sa ating lahat. Hindi po sa ating mga manunugtog, sa ating mga awit, hindi sa ating mga mananayaw, at palain kayo ng Panginoon. Alam po ninyo sa amin ang banal na kasulatan, how good and how pleasant it is for brother and sisters, anong sabi doon? Na nagsasama-sama para sa Kanya. Alam niyo, masaya si Lord. Sabi natin, masaya si Lord. At ang sabi ng banal na kasulatan, pag masaya ang Diyos, nagpapala po siya. Tayo mo po, tayo mo manalangin sa Panginoon. Amang Diyos, marami pong salamat sa buhay at kalakasan. Salamat po, Lord, sa buong sanglinggo na kami ginabayan mo, pinangunahan, iniligtas, pinagaling. Salamat, Lord God, sapagkat kahit kailan tunay na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Kahit sa mga panahon na parang nakakalimutan namin kayo, pero salamat sapagkat hindi mo kami nakakalimutan. Panginoon, sa umagang ito, salamat po sapagkat kayo po ang nagdala sa amin sa lugar na ito. Sumabang umawit, sumamba, nagpuri at umawit ng mga pasasalamat sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin nagagawa namin ito dahil po sa lakas na galing po sa iyo. At hindi, Lord God, sa amin po na pag-aaral ng iyong salita, muli po kaming paalalahanan, Panginoon, ang kahalagahan ng pag-una sa iyo. Muli, Panginoon, marami pong salamat. Muli ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po ng Lord. So tayo po, praise God. Tayo po'y dumako sa pagbasa ng salita ng Diyos mula po sa aklat ng Matthew chapter 6, verse 33. Ito madalas na ating nababasa, napag-aaralan. Di ba siguro sa atin, paborito pa ito. Yung iba nasa damit pa, yung iba nasa wall ng mga bahay. Ito po ang ating pag-usapan at pag-aralan. Sariwain po natin ang kahalagahan ng Diyos sa buhay natin. Matthew chapter 6, verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness,
and all these things shall be added to you. Sabi ng Tagalog, hanapin daw natin, pagsikapan natin na tayo po ay pagharian ng Diyos o hanapin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at lahat ng ating mga pangangailangan ay idadagdag niya. Lahat ng may gusto ng dagdag, magsabi amen. Amen. Lalo na yung mga namamalengke, pag namalengke, hindi pa namimili, nangingi na ng discount tsaka dagdag. Okay, so ang pag-aaral po natin sa umagang ito ay seek God first. Hanapin natin ang Diyos ng unang-una. Ito madalas po natin maitanong at itatanong natin muli. Pagising sa umaga, ano po ba yung unang-unang pumapasok sa isipan natin? Ha? Lagi natin tinatanong to, ano ba yung unang pumapasok sa isipan natin? Pasasalamat, kape, trabaho, eskwelahan, ano pa? Marami pumapasok sa isipan natin, lalo na kung marami kang utang, pambayad ng utang, So, marami pumapasok sa isipan natin, kaya ang ginagawa po natin, gumagawa tayo ng paraan para matustusan ang ating pangangailangan. Gumagawa tayo ng paraan para masolusyonan ang ating mga sitwasyon o mga problema, at hindi naman masama po ito sapagkat ito'y nais ng Panginoon. Alam ko, bawat isa sa atin, meron tayong tinatawag na mga listahan. Yung iba sa atin, hindi lang listahan ng utang. So, listahan ng mga bagay-bagay na gusto natin mangyari sa ating buhay. Halimbawa, magandang trabaho, financial security, kalusugan, yung pamilya at pagtatagumpay. Marami pang iba. Tama ho ba yun? So, ang lahat ng ito, ulitin ko, ang lahat ng ito mahalaga para sa atin. Pero, meron tayong nakakalimutan na mas mahalaga sa lahat ng bagay. Kaya nga kahit magandang ating pangarap, magandang gusto nating gawin, meron tayong struggle. Meron tayong pagtitiis, meron tayong tawag dito, yung talagang umiiyak ka. At sa bandang dulo, parang sinasabi mo, parang may kulang talaga sa buhay ko. Alam po ninyo, ang Diyos mo ang tumutugon sa kakulangan na yan. Kaya nga po, ang sabi ng Bible, kasi kung babasahin natin yung Matthew chapter 6, alam po ninyo, ito po ang kausap ng Panginoon ay yung mga taong nag-aalala saan? Sa kanilang kakainin, sa kanilang iinumin, sa kanilang isusuot, sa kanilang mga pagbayad sa gastusin. Kaya nga po, nung kausap ng Panginoon ang lahat ng mga nag-aalala, ang unang binanggit ng Panginoon, sabi po dyan, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Ang sabi ni Lord, huwag kayong mag-alala sa ating kakainin, iinumin, isusuot. Ang sabi pa rin dyan, ang buhay ba natin is not life more important than food? And the body more important than clothes. Ano bang mahalaga? Yung pagkain o yung katawan? Siyempre, yung katawan. Yung pagkain, yung damit. Pero alam po ninyo, minsan meron tayo nakakalimutan na mas mahalaga. O sabi nga, hindi good, kundi better na dapat natin unahin, na dapat natin piliin. Ang sabi ng Bible, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns. Kung titingin ka sa langit, makikita mo yung mga ibon na gumagawa ng bugat, na kumakain at nabubuhay sa kanilang kapanahunan. Wala silang bangko. Amen? Hindi sila inaalaw magbangko, pero makita mo, nagliparan sa bangko ito. Walang bird bank sa tinatawag. So, ibig sabihin, ang sabi ni Lord, kung yung mga ibon na yan, nakikita mo, nagliliparan. Wala silang bahay, wala silang bangko, pero ang sabi rito, and yet, your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Ang sabi ni Lord, kung makikita yung mga ibon na yan, na nabubuhay at pinakakain ko, kayo pa kaya? Tumingin ka sa katabi mo, sabihin mo sa kanya, ikaw pa kaya? Alam ng Diyos gutom ka, alam ng Diyos makakaw ka, ikaw pa kaya? Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Kaya nga, pansinin ninyo, nung si Jesus, nandoon sa kalangitan, kasama ng Ama, ang ganda ng buhay, wow, heaven yun. Pero nakita niya, ang kalagayan ng mga tao, nilalang niya ayon sa kanyang wangis at sabi niya, mahalaga ang bawat isa sa akin. Amen po ba yun? Kaya tayo nabubuhay ngayon, hindi dahil sa magaling kang umimo sa sakit at karamdaman. Kaya ka nabubuhay ngayon, hindi dahil sa marami kang vitamina iniinom. Alam niyo kung bakit kayo nandito ngayon? Dahil sa kabaitan at kabutihan ng Diyos. Alam pa natin ang Diyos.
Kasi pag sinabi ninyo, kaya ako malakas kasi magaling ako umiwas sa sakit, kaya ako malakas, maganda yung vitamina ko. Kapatid, pagka hinamon po natin ng Diyos, hindi tayo tatagan. Amen po ba yun? Diyos talaga ang dahilan ng lahat ng. Minsan may mga scientists, kapag nakatuklas ng ganyan, nakatuklas ng ganito, ang yabang, ako ang inventor, ako nakadiscovery ng ganito. Pero kung titignan mo, kung wala yung elementong ibinigay ng Diyos, hindi rin naman ma-discovery yun. Amen po ba yun? Yung mga lupa na ating tinitirhan, nagkaroon tayo ng mga titulo. Pero kung titignan mo, ang master na title niyan, ang nakalagay diyan, Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord and the fullness thereof. Ang may-ari talaga niyan, Diyos talaga. Amen po ba yun? Magkulang ba kung bakit tayo nagkatitulo talaga pangalan natin, pero dapat ang nakalagay sa title natin, Jesus is the owner. Ako lang ay katiwala. Dapat ganun talaga ang nakalagay sa titulo, no? Okay, so mahalaga tayo. Kaya nga po, sabi po rito, who of you by worrying can add a single hour to his life? Kayo ho ba pag nag-alala, nadadagdagan ng buhay? Hindi, nakakapangit. Tingnan mo yung itsura ng katabi mo. Depende sa iniisip niya, itsura niya. Pastor, pangit tayo. Maraming iniisip, pangit yan. So, huwag nang mag-isip ng pangit. Kaya ang sabi ng Philippians chapter 4, maging laman ang ating isip, mga magaganda, mabubuti, kaibig-ibig, kapuri-puri. So, pagka naiisip mo, hindi ka lugod-lugod, hindi ka puri, reject mo yan. In Jesus name, lumayas ka. Wala kang karapatan sa isip na ito, na isip ng kay Kristo. Ang katawan ito'y templo ng banal na Espiritu, wala kang karapatan. Amen po ba yun? Kaya mahalaga maisip natin yan, pag nag-alala ka, anong gagawin mo? Ibigay mo sa Diyos ang iyong mga pag-aalala. Ang sabi dito, itong solusyon ng Panginoon sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, pagkain, dumin, isusuot, pambayad, lahat ng yan ay idadagdag lang ng Panginoon. Palampakan natin ng Panginoon dyan. So, dito po sa binasa natin ito, makikita po natin yung una. Ano yung una? Seek God first. Unahin natin ang Diyos. Ang tanong ay ganito, nasaan ba talaga siya sa buhay natin? Sinasabi ng bibig natin, una ang Lord, pero pag tinignan ng Diyos, wala siya sa una. Nandun siya sa pangalawa, nandun siya sa pangatlo, nandun siya sa pang-apat, kung minsan pang-emergency lang siya. Kasi wala ka na bang lalapitan, kundi siya, kaya tatawag ka sa Kanya. Pero sinasabing, Lord, inuuna kita, pero hindi lang sinasabi ng bibig dapat makikita sa buhay natin na talagang una siya. Amen po ba yun? Kasi kung kayo ho ay, sabi nga natin, kung may minamahal ka, yung minamahal mo, tinanong mo, mahal mo ba ako? Oo. Eh, sino talaga una sa buhay mo? Hindi ikaw. Eh, siyempre, masasaktan ka. Amen? Kaya nga po nung sweetheart ko, nung pakasalan ko to, sabi ko sa'yo, sweetheart, kapag tatampo ka, hindi ka number 1 sa buhay ko. Bakit? Dapat talaga, sino ang number 1. Kasi kahit number 2 ang asawa ko, siguradong walang number 3, number 4, number 5. Kaya yung mga babae, pag sinabing number 1 ka, kabahan ka. Pagka araw ng mga puso late, naku, baka may ibang pinuntahan niya, Jesus, ako sinasabi ko. Diba? So kailangan, number 2 ka lang. Kaya dapat si Lord number 1. Amen po ba yun? Dapat number 1 po siya. So, ang ibig sabihin, ang verse na ito ay simple pero malalim. It teaches us how to prioritize our life according to God, not according to our own knowledge. Ito gusto ko, ito. Kaya nga sabi ni Lord, He will provide all your need, not all your want. Kasi pag yung want mo lang, palagay ko ang Diyos wala dyan. Kaya maraming bansang mayayaman, wala ang Diyos sa kanila. Mayaman kami, ba't kailangan ko pa ang Diyos? Kaya mapalag tayo sapagkat hindi pa tayo mayaman, papayaman, sapagkat sa mga panahon na may pangangailangan, doon natin napatutunayan ang Diyos ay nandyan lang. Palakpakan natin ang Diyos lang. Praise God. Kaya napakahalaga po ng Diyos yan. Ngayon, anong ibig sabihin ng seeking God's kingdom? Ito po ang kahulugan talaga niya. Hindi yung pagsisimba natin, hindi yung pagdarasal lang natin, sapat na ba yung hindi? Ito po talaga ang kahulugan. Honoring God in all decisions, involving Him in plans and choices. Ibig sabihin, binibigyan natin siya ng parang dapat, Lord, kasali ka at kasama ka at una ka sa mga desisyon ko. Amen? Kung minsan kasi mga desisyon natin, base sa ating sariling gusto.
Amen po ba yun? Pansinin niyo ang pagkakasala ng ating unang mga magulang. Nagkasala sila hindi dahil sinabi ng Diyos magkasala ka, kundi gusto nilang pagkasala. Kaya pag tinanong ako, Pastor, ano ba talaga ugat ng kasalanan? Kahirapan ba? Hindi rin. Kasi in the Garden of Eden, hindi naman sinabi naghihiram at higa ko si Eva at si Adan. Amen po ba yun? Sabi ni Lord, pwede mong kainin ang lahat na nasa hardin, maliban yung isa, huwag mong pakialaman niya, huwag mong kainin. Eh kaso ang tao, walang kasiyahan. Kaya sa mga desisyon natin, dapat honorin ka. Ito bang gagawin ko? Sa desisyon na gagawin ko, ba'y napaparangalan ng Diyos? So, mahalaga po, tinatanong natin yan sa ating mga sarili. Pangalawa is doing His will, not our will. Pansinin niyo sa Biblia, ang itinuturo ng Diyos at panalangin sa atin ay yung panalangin, so ginawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Bakit? Kasi matagal na natin alam, itunuro na sa atin yung tinatawag na kalooban ng Diyos. At itong katotohanan, kahit hindi ka nagbabasa ng Biblia, alam mo yung masama't mabuti, pero mas pinili mo ang katawan ng masama. So mahalaga po, choosing what is right over what is easy or popular. Minsan kasi gusto natin gawin ito kasi ang dali eh. Alam niyo ba lahat ng madali, napaka-panganib. Amen po ba yun? Lahat ng mga instant ngayon, kasi gusto ko na agad eh. Lahat po ng instant, nakapakadelikado. Alam niyo kaya maraming sakit ngayon? Sakit sa bato, sakit sa atay, sakit sa bakit. Dahil sa gusto natin eh. Di ba yung mga pagkain kinakain natin, mga instant na. Kasi niya, may tanong sa akin, Pastor, bakit yung mga bata ngayon kalalaki kaysa nung panahon natin? Eh, paano hindi lalaki dyan? Lagi kumakain ng 45 days na chicken. Eh, ngayon, hindi lang 45 days, kain ng chicken. Eh, di ba? Eh, di buhay niya 45 days din. Di ba? Ang bibilis, mga instant. Kaya ho, tandaan natin kapag may hinihingi tayo sa Lord, hindi agad binibigay sapagkat ang kalooban ng Diyos, matutuhan natin yung pasensya, yung paghihintay sa tama. Amen po ba yung mga kapatid? Naalala ko, may kasama kami sa isang fellowship na kalalakihan, ay pinakialaman yung kambing sa awang. Pinakakialaman. Kinain. Sabi ko, walang kwenta naman itong kambing na ito, walang kalasa-lasa. Ang sabi ng aming mga kasama, pinapasa kasi, hindi pa luto, nagmamadali ka, takaw kasi. Ibig ka sa kapatid mo, huwag ka matakaw. Yung mga nagmamadali, matakaw yan. Matakaw yung maman, nagmamadali. Matakaw kumanda. Huwag na, hayaan mo munang may mga talaga din, kalooban ng Diyos, maghintay ka. Amen po ba yun? Si Jesus Christ, kung ipinadala ng Diyos dito sa lupa, hindi naman instant, malaki na agad. Pinakita ni Jesus Christ sa kanyang kapanahunan, naghintay siya sa tamang panahon ng kanyang pagbigay ng buhay para sa ating lahat. Bakit hindi siya namatay ng bata? Bakit hindi siya namatay nung binatilyo siya? Bakit namatay siya nung may sapat na gulang? Sapagkat ipinakikita niya ang kalooban ng Diyos ay pagsunod sa kanyang timing. Amen po ba yun? Kaya ho, napakahalaga niyan. Okay, ano pa? Valuing spiritual things above material things. Yung bang pahalagahan po natin yung mga bagay na spiritual. Madalas po kasi ang nangyayari sa atin, madalas ang laman ng isip natin, laman ng puso natin, puro panlupa. Pansinin po ninyo. Amen po ba yun? Kaya sabi ni Pablo, i-focus naman natin ang ating isipan sa mga makalangit na bagay. Hindi sinabing masama ang material things, hindi masamang, yung gusto mo rito, hindi naman masama, pero huwag naman yung gusto mo lang hindi ang nasusunod. Pahalagahan mo rin ang mga bagay na spiritual. Tanungin ko kayo, sino sa inyo may Bible? Huwag nang sagutin. Kayo na nakakala, may Bible ba kayo? Sa cellphone niya, may Bible ba? Diba? Kasi, Pastor, malabo ang mata ko, pero pagka 1,000, basang-basa mo. Pero hindi kayo iba lang. Pwede ka rin makinig. May nagda-download na ngayon. Kunyari, hindi ka makapagbasa, malabo ang mata mo. I-click mo lang yan, mapapakinggan mo yung Bible, babasahin sa'yo, pakikinggan mo lang eh. So, ang ibig sabihin, hindi mo pinahahalagahan yung spiritual things. Kaya, pagdating sa spiritual, hindi mo nauunawaan. Amen? Read your Bible. Tapos, mayroon mga games sa cellphone na mga pang-God. Ako, nilalaro ko ngayon yung mga sinong asawa ni ganito. Ang laki ng tulong, nare-remind ka. Piliin niyo rin yung mga games na may spiritual na pagtuturo sa atin. Amen po ba yun?
Hindi yung mga bakbakan, ako naglalaro din ng bakbakan, gera, violente. Kailangan natin yung salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya read your Bible. Ano ang sabi nga ng Biblia meditate sa Joshua 1:8, meditate the Word of God day and night. Hindi na nga natin nasusunod yung day and night tayo. Kailan mo huling binasa ang Bible mo? Kaya huwag mo kayaan si pastor lang nagbabasa sa iyo. Meron namang YouTube, manood na lang ako. Meron kang katungkulang basahin ang Biblia. Mas magandang binabasa mong Biblia at siyang nangungusap sa iyo. Dahil habang binabasa mo ang Biblia, binabasa ka ng Biblia. Hindi mo mababago ang laman ng Biblia, pero habang binabasa mo, binabago ka ng Biblia. Amen po ba yun? So, mahalaga read your Bible. Back to the Bible. Mahalaga po yung mga kapatid kasi ang panahon natin ngayon pagdating sa Diyos, itinatabi na. Tinatawag na lang siya pag tirig na ang bata. Huwag kong gano'n. Okay. So, many problems come from wrong priorities. Amen? Nagkakaroon ng problema sapagkat yung priority natin ay namali yung dapat sa una. Yung dapat sa una, nalagay sa pangalawa, na pangatlo, na pang-apat. Kung minsan wala na bang paglagyan, sa linggo na lang kita tatawagin ulit. Ano ho? Kaya ho, mahalaga maunawaan natin yan. Kaya nga po, ito po ang nangyayari. Ano sabi diyan? We put work before God. Ang nasa isip natin, trabaho, trabaho, pag-uwi ng bahay, trabaho, trabaho. Nakalimutan natin na si Lord kailangan po natin. Amen po ba yun? Kaya nga ho, pag may mga trabaho kayo, may mga time na kapag nasa bahay. Kaya ngayong church, naglagay po tayo ng mga service. Pag hindi kayo pwede ng Sunday, naunawaan natin, meron tayong Miyerkules. At salamat sa mga kapatid natin na may mga bago kaming kasama pag Miyerkules na nag-attend. Sana po kayo po'y makasama rin kahit once a year na lang kaya. Yung bigayan ng regalo. Kaya lang din namin sasabihin ko magbibigayan. Okay. Mag-attend po kayo kahit minsan lang. Ako naman po, busy po kayo. Pero ang Diyos kahit busy, nagbigay ng panahon sa atin. Nagihingalo na nga sa krus ng Kalbaryo, nagliligtas pa ng tao Dahil mahalaga tayo. Pahalagahan naman natin ang Diyos. Amen? Huwag ka ng, yung buong isang linggo, totally wala ka ng fellowship sa kapatiran. Kung di ka talaga makapag-fellowship, hindi kaya ng schedule, mag-note ka ng ating online. Magbasa ka ng Biblia. Yan po, mahalaga po yan. Ano pa? We put money before faith. Iyan ang problema, ay pera ang nauna kaysa pananampalataya. Amen? Lahat ng Kristiyano magsabing amen. Ito madalas natin itinatanong, hindi lang sa inyo, pero sa lahat tinatanong. Bisa nagtanong tayo ng, sino sa inyo ang aatin sa linggo magsabing amen? Tanong ako, ano sa tayo nga po? Sino po ang aatin uli sa linggo magsabing amen? Amen! Ito naman si Garcia magkakapatid. Nagsabi niya, sa linggo, nanibigay kami ng 3,000. Kailangan, alas 9 rin. Aatin mo ba kayo ng alas 9? Tignan niyo, kunyari lang, hindi kayo makasagot. Diba? Ganun talaga. Pero alam po ninyo, mahalaga po ang pera talaga. Pero money is not to be loved and not to be served. Gamitin mo lang siya. Dahil pag hindi mo siya ginamit sa tama, gagamitin ka niya palayo sa Diyos na lumikha ng pera. Kaya sabi ng Bible, you cannot serve both God and money. Hindi natin pwedeng paglingkuran yan. Talagang kailangan natin ng money, pero sa dulo ng buhay natin, hindi natin madadalayan. Amen? Maging si Solomon, na pinakamatalino, sabi niya, nagawa ko na lahat ng bagay, nagpakayaman ako, ang dami kong lahat ng gusto. Pinapangarap natin, natupad na niya sa buhay niya. Pero sa dulo ng buhay niya, anong sabi niya? Vanity. Vanity. Sabi niya, walang kabuluhan bagay. Kaya bago siya mamatay, nag-iwan siya ng Ecclesiastes na banggit, alalahanin mo ang Diyos sa Ecclesiastes chapter 12. Alalahanin mo ang Diyos sa panahon na bata ka pa. Bago dumating yung mahirap ka ng maglakad. Di ba? Yung takot ka ng umakyat sa matataas, yung kung buminaipin mo. Bakit may pustiso naman ngayon? Diba? Kaya hindi tayo magtataka. Bakit noon kaya ko? Hindi
talagang dumarating na humihina ang katawang panlupa. Pero dapat ang ating kaluluwa at espiritu hindi humihina, lalo tayong lumalapit kay Lord. Amen? Kasi si Lord, yung may hawak ng kaluluwa at buhay po natin. Kaya nga sabi ng Biblia, ang katawan na yung papalitan ng Diyos yan. Tumingin ka sa katabi mo, yung katawan mo, papalitan ng Diyos. Huwag mo na itanong kung anong size. Si Lord na nakakaalam niya. Pero palagay ko talagang yung magandang size talaga. We put money before faith. What? Ano pa? We put plans before prayer. Kung minsan, nagpipray ka, pero buo na ang pasya mo. Buo na ang desisyon mo. Bago tayo magdidesisyon, lalo yung mga major decision in life, kailangan manalangin muna. Para bang naglagay ka ng isang blankong papel, Lord, ito po yung buhay ko, walang kalaman-laman. Ipinapanalangin ko po, kayo po ang nagbigay ng laman ng kahulugan. Meron po akong gusto eh. Ito po yung gusto ko, pero ano ho ba yung gusto mo para sa akin? Ano ba yung plano mo para sa akin? Let your kingdom come, let your will be done. Napugulat ka, dahil nakita ng Diyos ang iyong pagnanais na maitama ka, unti-unti yung buhay mo, binabago ng Diyos. Amen? Kung minsan meron kang gusto, pero hindi binigay ng Diyos yun, sapagkat hindi yun ang gusto ng Diyos sa iyo. Kasi pag binigay ng Diyos sa iyo, makapahama ka. Kaya, ang ibinigay ng Diyos sa atin, yung gusto niya para sa atin. Kasi hindi natin alam ang bukas eh. Pero alam ng Diyos ang araw ng bukas. He holds the future. Tandaan po natin yan. Kaya huwag natin kalimutan ng Diyos. O, kung may plano ka na, Diyos pa rin, kailangan lagi natin isama. So, these things are not bad, but they become problems when they come first. Yun po ang problema. Nagiging problema po ito kapag ito po ang nauuna. Kaya parang sa damit, pansinin nyo, may mga butones tayo. May 1, 2, 3. Subukan mo yung nandoon sa dulo, ay ilagay mo dito. Kahit maganda ang damit mo, pangit pa rin ang itsura mo. Kasi ang nagpapaganda, yung una. Amen? Unahin natin, dapat unahin mga kapatid, mga anak ng Diyos. If the first thing is wrong, anong sabi diyan? Everything that follows will be wrong. Kaya nga po, minsan nagpalaro kami dito, nagpalaro natin tangram. Nagpalaro kami ng tangram eh. Sino ang alam ang tangram? Yung shape, ginaganyan-ganyan nila. Una, sa tingin mo, ang ganda, o kaya ko yan. Pero pag ikaw na gumagawa, hirap na hirap ka. Kasi may pattern yan, meron kang gagawin. Hindi ka pwedeng gumawa sa sarili mong gusto, sundin mo kung ano yung pattern niya. Amen po ba yun? Ganun din po sa buhay natin. Kapag mali ang inilagay mo, parang tama ito eh. Hindi mo mabubuo. Kaya yung sa aming pagpapalaro, may nanalo, may hindi na. Sabi niya, uy, kaya-kaya ko yan. Pero nung siya na, hindi niya na makaya kasi ang nasa isip niya, iba ang ilalagay niya. So, hindi po pwede. Ano ho? Ngayon, sabi nga dito, when work is the only priority, the family is neglected. Kaya mga magulang, especially mga busy sa trabaho, huwag niyong hayaan na lumalaki mga anak ninyo na hindi na kayo nakikita sa bahay. May mga pagkakataon sa sobrang busy mo sa bahay, yung anak mo lumaki na hindi ka nakilala. Pag uwi mo minsan, pinumpo ka ng 2 por 2. Bakit? Napagkamalang kang magnanakaw eh. Bakit? Hindi ka nakilala? Eh kasi ginagawa ko naman to para sa pamilya ko. Pero bakit malayo ang loob ng pamilya mo? Kasi sa dulo ng hanap buhay mo, uuwi ka pa rin sa pamilya mo. Pag hindi ka na makapagtrabaho, nagtirato ka na, sinong pamilya kukuha sa'yo? Kung nung panahon na kailangan ka nila, wala ka sa tabi nila. Amen po ba yun? Kahit yung pagiging masipag tayo sa church, sipag-sipag natin, pero pagdating sa bahay, katamad-tamad mo, eh pagka tumanda ka, hindi kita aampunin. Hindi, mag-ampunan tayong dalawa. Pamilya pa rin. Amen? Kaya tama yung sinabi ng Pope, kahit Pope siya, the family that prays together, Stays together. dinagdagan natin yan kasi nakulangan tayo. Ano yung dinagdag natin? And the family that stays together will be blessed by God for life. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Kailangan natin hayaan yung pamilya kayo. Kaya kahit na gaano kayo pagod, nanay, tatay, anong gagawin nyo? Yakapin niyo yung anak nyo. Tapos tanungin mo, anak, ano yung gusto mo? Daddy, gusto ko po ng french fries. Anak, second price na lang, wala pang budget ang daddy. Mas mahalaga na, nabigyan mo ng gusto niya.
Amen ba yun? Anak, magbihis ka. Kakain tayo sa labas. Yehey! O ilabas ang plato, ilabas ang kuldero, dyan tayo sa labas ng bahay. Ang mahalaga yung fellowship. Amen ba yun? Sabihin natin, family. Kaya kung hindi aksidente, na ang unang tinatag ng Diyos ay family. At hindi yun po isang nakataon lang na si Jesus ay pinanganak sa isang simpleng pamilya na may mag-asawang nagmamahalan, nagtitiminan. Kaya po, mahalaga ang family. Ang word mahalaga, pero dapat ang pamilya, huwag kakalimutan. Halimbawa, mga bata. Okay. Minsan lang maging bata ang bata. Tama ba yun? Yung mga bata nandito. Palagay ko yung ibang mga anak na nagdalaga na rito. Pag tanongin niya, anak, ano masasabi mo nung panahon ng bata ka? Hindi na lang makapagsalita eh. Pero sabi niya, Daddy, lagi mo wala. Oo, binibigyan mo ko ng pera, pero yung mga yakap mo ba? Yung mga pagtatanong mo, kamusta assignment mo, anak? Yung kamusta na yung mga star mo, anak? Di ba, masinip po ninyo? So, kailangan ho, mayroon tayong family priority. Amen po ba yan? Kaya ang sabi ni Lord, hanapin mo ko ng una, at ang una at una sa akin, kailangan ng pamilya, bahagi ng buhay niya. Kaya nga po, pag nag-church tayo, maganda yung family natin kasama natin. Lalo na kung yung mga anak po natin, mga bata pa lang. Ilang taon pa maging bata ang bata? Mula bata. Natatapos ang pagiging bata ng ano? Ha? Eh mga bata pa naman gusto na tumanda agad. Mas matagal ang pagiging matanda kaysa pagiging bata. Tama ho ba yun? Tingnan niyo yung mga anak niyo, minsan mas matanda pa sa inyo, para magkakapatid na lang kayo. Kaya hindi na pwedeng ibalik ang nakaraan. Amen? Eh, mahalaga po yan. Kaya yung mga anak niya, may maliit, pasanin niyo dito, kantahin ninyo, i-challenge niyo sa McDo hanggang bata. Kasi pag lumaki na yan, malaki pa siya, ito na mapasan yan. Ikaw na papasanin yan. Mahalaga po ang pamilya. When work is the only priority, the family is neglected. When money is the only priority, peace of heart is lost. Totoo yan. Kaya pagka marami kang pera, nag-aalala ka. Pag wala kang pera, nag-aalala ka. Gumitna ka. Amen ba yun? Maging si Hagar ba yun? Nag-pray siya. Si Agur. Anong prayer niya? Lord, nagdasal siya, huwag mo akong pagyamanin, huwag mo akong paghirapin. Kasi pag yumaman ako, hindi na kayo kailangan. Ba't kailanganin kita, mayaman ako. Pag masakit ang ulo ko, bibili ako ng medical, bibili ako ng newser, bibili ako ng ganito. Hindi na kita kailangan. Amen? Eh kung mahirap naman ako, makakalimutan kita. O mayaman, makalimutan kita. Kung mahirap, mas problema. Tama, pasanin po ninyo, pagka may pera ka, anong gawin mo sa sakit ng ulo? Decol gel. Pag wala kang pera, pukpukin mo na lang ng martilyo yan. Alam po ninyo, kailangan gitna. Tawag daw contentment. Amen? May tumating na malaki, salamat. May tumating na maliit, salamat. Wala pang tumating pa parte, salamat. Ang malaga, buhay ako, malakas ako, wala akong sakit. At kung magkasakit man, salamat. Saan? Sa sakit? Hindi. Sa kagalingan paparating na din. Alam pa natin ang Diyos dyan. Kaya tayo, dapat tayo. Ano pa? When self is the only priority, relationships with God and with others are delayed. Nadidelay po yan. Ibig sabihin, pansinin po ninyo. Pag ang lagi mong kasama, kaibigan mo, nagiging close ka. Pag lagi mong kasama, asawa mo, nagiging close ka. Pag naging kasama mo, kaopisina mo, nagiging sobrang close ka. E di, si Lord dapat maging kasama din natin para maging close tayo sa Kanya. Amen ba yun? Kailangan natin po yung mga kapatid. Okay, huwag lang sarili. So, God must be first, not just included. Huwag mo lang siyang isama. Madalas po ang ginagawa natin, Lord, sumama ka na. Huwag mo lang siya isama para ay, Lord, maluwang pa. Kasya lang isa, ka na rito. Eh, paano kung masikip na? Tsaka ka na sumama, Lord. Hindi gano'n. Kaya nga po, mapapansin po natin, ang sabi po rito ay ganito. Jesus did not say, include God in your life. Hindi na sinabi sa Matthew 6:33. Hindi din niya sinabi, he did not say, seek God when you have time. Kasi pag sinabi natin pag may time, busy na tayo. Ang mundong ito ay mundo ng pagka-busy. Amen po ba yun? Sa totoo lang.
At according to the Bible, sa last day, ang gagamitin ni Satanas para mapalayo tayo sa Lord ay yung pagiging busy. Amen po ba yun? Yung kaya mangyayari, magtatahilan ka na, o sige, pag may panahon, hindi dapat maglaan ka ng panahon. Amen? Pag sinabing Sunday, ayoko ng Sunday, gusto ko Monday, hindi ka masusunod, yung Sunday pa rin ang masusunod. Ganun din sa Lord. Palagay ko kung gagawa ka ng sarili mong kalendaryo, gagawa ka ng kalendaryo base sa gusto ko lang. Amen po ba yan? So, pero hindi ang ginawa ng Diyos, meron siyang guideline. Ano? Anong sabi niya? Etong sabi niya? Ano sabi? Seek God first. Hindi second, hindi third, hindi fourth, hindi last. Alam po niyo, sabi nga sa kwento, madalas, yung mga prayer natin sinasagot, depende sa listahan ng pag-una sa Kanya. Ay, kwento mo na sa inyo, ulitin ko, meron doon tatlong nagdasal, at sabi ng una, Lord, kailangan kita. Naghihingalo na ako ngayon. Pakisagot ang aking dalangin. Ano sasabihin ng Lord? Angel! Yes, Lord. Number 1 ako sa listahan niya. Number 3 po kayo. Number 3. Hindi, kailangan ko na. Hindi, number 3 ko, number 3 ka rin. Pangalawa, Lord, kailangan ko manulugin na ako. Dami kong utang, makukulong ako. Angel! Oh, nakilala ko sa listahan niya. Pangalawa ka, sasagutin ko. Minanalangin, Lord, salamat sa biyayang buhay. Meron akong pangangailangan, pero hindi ako nagmamadali. Bahala na po kayo. Angel, pakilala ko sa listahan niya. Una, ay kahit hindi niya kailangan pa, ibigay ko na kasi una ako sa listahan niya. Amen? O sige, yung pangalawa, masagot na. Nasaan na yung pangalawa? Nakulong na. Ay, yung pangatlo, patay na. Nakuha na niya ibig ko sabihin. Kasi kung anong tinanim, aanihin mo. Nagtanim ka ng panahon kay Lord, may panahon siya sa iyo. Pero kung wala kang panahon sa Kanya, siyempre wala din siyang panahon. Kaya sabi sa Biblia, seek me and you will find me. Eh pag hindi mo siya hinanap, hindi mo siya matakwan, hindi ka mabiyayaan. Mahalaga po maunawaan, seek God first. So God does not want to be a backup plan. He wants to be the first priority. Hindi lang yung backup natin. So huwag natin siya gawin backup plan. Huwag natin siyang gawin, kumbaga sa nagpapahanta, nasaan yung song leader? Nasa unahan. Nasaan yung backup? Nasa likuran. Nasaan yung back out? Wala na. Di ba? Kailangan nandutuon talaga yung leader sa unahan. Siya dapat nakikita. So putting God last is like building a house without a foundation. Yung bahay, ang ganda-ganda ng bahay mo, ang ganda ng bubong mo, koloro pa, ang ganda ng pader, ang ganda ng pagkagawa ng bahay ko. Pero alam po ninyo, hindi sa gandang panlabas nakikita ang tibay ng kabahayan. Ganun din ang buhay natin. Amen po ba yan? Kasi ninyo sabi ng Luke 6:46. Kasi yung mga tao, walang ginawa kundi tumawag kay Lord, Lord, Lord. Kaya sabi ni Lord, para may pag-review, bakit niyo ko tinatawag ng Lord, Lord, and do not do what I say? Bakit niyo ko tinatawag ng Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo naman ginagawa ang inuutos ko? Nung tanggapin natin si Lord, dalawa ang pagtanggap natin sa kanya kay Jesus. Ano yun? Lord and baka naman Savior lang ang tinanggap natin sa Kanya, kaya hindi natin siya masunod-sunod. Kasi ang Savior, nagliligtas sa panahon ng pangangailangan mo, pero ang Lord sinusundan, dapat na mga sumusunod. Dapat nandun siya sa unahan, Lord, I will follow you wherever you go. Anong sabi ng Psalms 23 verse 6? Pag sumunod tayo kay Lord, kay God, ano sabi doon? Psalms 23 verse 6. Surely, goodness and mercy will follow you all the days of your life. At ang masasabi mo, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ang sarap doon, na kapag sinunod mo si Lord, yung goodness at yung mercy susunod din sa iyo. Pero pag si goodness and mercy ang sinusundan mo, si Lord nasa likod, mahirap hanapin, makakatakot. Si Lord ang unahin natin. Kaya sabi niya, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Itong sabi niya, I will show you what He is like, who comes to me and hears my words and puts them into practice. Makita mo ninyo, ang binanggit dito, lumapit sa akin, nakinig sa aking salita,
at nasa katuparan nito. Kailangan po nandiyan yung elementong yan. Ngayon, ang sabi dito, he is like a man, ang sabi, building a house who dug down deep and lay the foundation of rock. Kaya pala yung mga nagtatayo ng bahay, ay anong ginagawa? Uuhukay ng malalim. Ibinabaw ng pundasyong bato sa malalim. Pansinin po niyo yung mga sama. Bakit ito ang tagal na panahon hindi bumabagsak? Nagtarak lang ng konti. Alam niyo kung bakit? Gaano kalaki yung pundasyon sa ilalim no? Alam niyo ho ba, ang sabi niyo sa akin na natanong, ano yung taas niya? May halos kalahati niya na nakabaon. Ganon katibay yan. Sa pilar, may nakita kayong espada. Hindi pa, wala pa yung, espada pa lang yun. Eh, may hawak nasa ilalim. Eh, nakasakay pa sa kabayo. Oh. So, ibig sabihin, yung tibay ng bahay, ng buhay, depende yan sa lalim ng pagkakilala natin kay Lord bilang pundasyon ng buhay natin. Ano nangyari? Pansinin. Dumating ang baha. Dumating ang malakas na unos. And that house but could not shake it because it was well built. Ito yung tinayo ng mahusay at mainam, hindi basta-basta. Bakit gumuguho ang mga karamihan na tinatayo ng gobyerno? Substandard. Di ba? Pasinin po ninyo. Ano pang ginawa? Yung flood. Yung anong flood to? Yung, control, flood, ano? Control, flood control. Puro flood, wala na yung control. Di ba? Pasinin po ninyo. Kasi, hindi basta tinayo ng mahusay. Kaya pagdating ng mga baha, ay bagsak agad. So tayo as Christian, siguraduhin mo kung saan ka nakalubog, kung saan ka nakatayo, kung gaano kalalim ang pagkakilala mo kay Lord. Amen po ba yun? Kasi pag ang tibay ng Kristyano, parang sabihin mo, itong katabi ko na ito, tagal-tagal na maraming pinagdaan, nandito pa rin, malalim ang pagkakilala kay Lord. Pero yung hindi nyo na nakikita, mababaw. So mahalaga ho, dapat hindi basta-basta ang pagkakilala kay Lord, dapat pinaghahandaan natin. But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without foundation. Yan ang problema. So, the moment, dumating din yung bagyo sa bahay na yun, anong sabi? Nag-collapse ito, nasira at nawasak. Ganun po, katotohanan. Tandaan po natin. Anong sabi niya? Basahin natin malakas, begin. Hindi ko siya dekorasyon. Madalas makakakita mo ngayon. Normal na lang, nakita mo nakatalit ng may verse pa. Diba? Kasi niya. Minsan, madalas makikita mo, ang nakasulat, Jesus reign. Nakalalabas ka ng sabungan. Diba? Masin niya, pag nagdadrive ng sasakyan, nilalagyan ng cruise yung sasakyan para maging safe ako, maging ginawang agimat si Lord. Hindi mo siya dekorasyon. Dapat maging pundasyon siya ng ating pananampalataya. Para dumating ang pagsubok, nandudun ka pa rin. Hindi siya sinusuot lang, hindi siya itinapato, kundi dapat nasa puso natin si Jesus. Dahil kung ano lang ka ng dibdib at naman ang puso mo, pagdating ng problema mo, yun ang ilalabas mo. Amen po ba yun? Yan po ang tandaan natin. Kaya, God is the foundation, not just a decoration. Tandaan po natin yan. Pangalawa, seek His righteousness. Seek His righteousness. Hanapin natin ang alin? Ang kanyang katuwiran. Hindi yung sarili natin katuwiran. Kaya po, makita natin yung righteousness dito, ibig sabihin is living rightly and pleasing God. Kaya tanungin natin ang ating sarili. Ang buhay ko ba ay nagbibigay ng lugod sa Panginoon? Ako ba'y nabubuhay ng tama? May nakakakita man o wala, ako ba'y Kristiyano pa rin? Ako ba ay makikitang talagang halimbawa ng buhay ni Kristo? Kaya nga napansin ninyo, yung Christian, si Christ nandoon, dinugtong lang yung I-A-N. Christ, I-A-N. Ano yung ibig sabihin ng I-A-N? I am nothing. Nung dumating si Kristo ang nagbigay ng kalulan sa buhay natin. Mamuhay tayo ng matuwid. Hindi perfecto, kasi wala naman talagang perfecto, pero yung matuwid na kapag alam mo mali ang gagawin, huwag mo nang ituloy. Kung nagawa mo yung mali,
huwag nang ipagpatuloy. Hingi tayo ng tawad kay Lord. Amen? Kailangan ng Kristiyano laging namumuhay ng matuwid kasi pag akit natin sa Panginoon, paglapit, ang itatanong niya, hindi kung gaano ka nakakadalas magsimba, hindi kung gaano karami ang verse na alam mo, kundi paano ka nabuhay nung ikay nasa lupa. So, it's not about being perfect, but striving to do what is right in God's eye. Yung talagang magnanais ka, gagawa ka ng paraan, maglalaan ka, kasi gusto mong magbigay ng lugod sa Kanya. Ulitin ko, ang paglilingkod sa Lord, sakripisyo talaga. Hindi mo masasabing naglilingkod ka kung madali. Amen po ba yun? Halimbawa, yung iba sa inyo, talaga ang daming traffic, ang layo ng pinanggalingan, galing pa sa Oreo, galing pa sa Limay, pero nagpupunta. Yan ang sakripisyo. Gumastos ka para lang kay Lord. Pero pag ang ginagawa mo yung madali, hindi mo masasabing sakripisyo yan. Si Jesus Christ, nagsakripisyo, hindi madali. Amen po ba yun? Pero, kahit mahirap, tandaan natin nandun ang sarap, nandun ang tagumpay sa dulo niya. Okay, when our life aligns with God's ways, anong sabi? He strengthens us in every area, emotionally, financially, and relationally. Ayusin ng Diyos ang ating buhay, ayusin ng Panginoon ang ating mga relasyon. Napakahalagang maunawaan natin yan. Pangatlo, nasa huli na tayo. The result, all your needs will be provided. Hindi sinabing all your wants will be provided. Meron daw dalawang restaurant na may nagtayo, sabi doon sa isang restaurant, all your wants ay ibibigay namin. Pero ang isang restaurant, all your needs ay ibibigay namin. Alam po ninyo ang maganda yung needs natin. Yung wants, hindi naman masama, pero siguraduhin mo, yung ba talaga ang gusto ng Diyos sa'yo? Yung ba yung talagang kailangan natin? Yung ba yung dapat ipinagdarasal natin? God promises to provide what we need. Amen? Kasi pag hindi natin inuuna ang Diyos, parang sinasabi natin, kasi baka naman hindi tapat ang Diyos. Parang gano'n. Kasi baka sinungaling ang Diyos kaya, baka naman hirap ang Diyos, tulungan ko na kaya. Pero hindi, naging tagatulong pa yan ng Diyos. Hindi gano'n. So, ang promise ni Lord, blessing kapag sumusunod. So, this doesn't mean, hindi ibig sabihin, yaman ka kagad o wala ka ng problemang darating. Hindi gano'n. Amen? Kaya sa totoo nga po, ang problema ay sitwasyon o sustansya ng pananampalataya. Amen? Pag may problema kang dumating, ang sasagot mo, salamat Lord, kasi kung problema nito, walang pagkinagkaiba ng nakaraan na sinulusyonan mo, ikaw pa rin ang bahala. Because God, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Madalas kasi ang ina-advance natin pag-aalala. Paano na ang ganito? Paano na ang chicken kung walang ketchup? Yung mga ganun ba, paano na ang buhay pag walang ganito, ganyan? Advance na, wala pa, ina-advance mo yung pag-aalala. Ang i-advance mo yung pananampalataya mo. Na kahit wala pa, paparating na. Amen? Amen po ba yun? Kung ikay nag-aaral pa, isipin mo, ngayon pa lang, ang ganda ng hanap buhay ko. Kailangan ganun ng Kristiyano, laging advance sa pananampalataya. Yun ang magpapasaya sa atin. Kaya pag may problema, ang problema, hindi problema, challenge. Amen? Lord, hinahamon na naman tayo, Lord Pero hindi ako matatakot. Bakit? Ikaw tagapagsanggalan ko. Bahala ang problema. Kayo bahala sa akin. Ang galing ng Panginoon dyan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung hindi ka sa katabi mo, sabihin mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Tandaan po natin yan. Hindi sinungaling ang Panginoon. It means that when God is first, He will provide what you truly need. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Ano ba yung truly need natin? Food, clothing, protection, family, rest, all will come when we focus on Him. Dadagdag na lang ng Panginoon niya Amen? Kaya minsan pagkasuki ka na sa isang tindahan, kahit hindi ka humingi ng discount at hindi ka humingi ng dagdag, dadagdagan ka. Ang tawag sa'yo, suki. Di ba? Uy, suki, hindi ka dito, di ba? Pero pagka makunat, doon ka na sa iba, Di ba? Di ba yung gano'ng aga-aga, busitin ka? Di ba?
Maganda bilang Kristiyano kapag si Lord ang bahala, ano man yung hanap buhay mo, daw sa bahala. Kaya paglabas mo pala ng bahay mo, Lord, salamat. Ang dami ng blessing, nagpamagaling sa akin. Amen? Lord, salamat sa buong araw na ito. Maraming magpapasaya sa akin. Sapagkat ang saya ko, hindi nakadepende sa tao. Sa'yo, ikaw na bahala. Palagay ko, aalis ka ng bahay na nakangiti. Uuwi ka rin na nakangiti. Hindi nakangiti. Tandaan po natin yan. Okay, so, you don't lose anything by putting God first. In fact, we lose more when God is first. Walang lugi na naglingkod sa Panginoon. Amen po ba yan? Tandaan po natin yan. Kaya nga sabi ni Lord, ang nag-ahangad mabuhay mawawalan. Pero ang nag-aalay ng buhay para sa akin magkakaroon. Ganyan ang Panginoong kakaiba ang kanyang tinuturo. So, ano dapat gawin? Check your priorities. What do you do or what do you put first in your daily life? Trabaho ba, pera o Diyos? Check natin. Lagay natin agad sa ating kalendaryo, sa ating buhay. Una, manalangin. Dalawa lang ang gawin natin muna. Dalawa, tatlo. Manalangin, read your Bible, sundin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Check your priorities. Baka nasa huli na siya. Pangalawa, put God first in your, sabi niya, put God first in your time, sa priority, yung oras natin, before your phone. Minsan ba sinuuna natin yung phone madalas ang nalilimutan yung phone. Yung mahalaga. Minsan, may pumunta dito. Hindi ko nabanggitin. Daladali yung phone. Pagdating dito, hindi nakalimutan tayo. Bakit? Yung nanay ko nalimutan natin. Minsan marami kang nalilimutan yung phone, hindi malimutan Pag tumunog yung cellphone, babasahin mo. Sino rito? Diba, pag tumunog yung cellphone mo, kahit anong ginagawa mo, hihinto ka para makita O kaya, nagdadrive ka, nangihinip, vibrate, hihinto ka talaga Diba? Mahalaga yung mensahe. Yung pangsalita ng Diyos, napapahinto ba tayo sa ginagawa natin? O tuloy-tuloy pa rin tayo? Amen? Nalala po ba yun? Kaya maganda siguro yung Bible, nagsasalita na rin No? Kaya may mga Bible na, maganda talaga yun, yung nagsasalita. Hindi ka na nagbasa ng Bible, magbasa ka. Diba? Hindi ka nang hiniya, kapal mo. Sakit naman magsalita ng voice message na to. Di ba? Maganda siguro ganun Naalala ko nung araw, nag-uusap kami rito, yung mga nakalagay sa tone ng cellphone pero, nag-text sa'yo. Ay, may nag-text, sagutin mo. Minsan kaya gano'n, di ba? Kasi pag tumutunog, nagpapaalala. Kaya kailangan may nagpapaalala yung oras natin. Kaya dapat, sa oras natin, halimbawa, 5, i-text mo, ilagay mo, patunog, i-alarm mo, at ilagay mo sa ilalim, God is the first. Amen? Yung mga ringtone ng cellphone ngayon, may mga tugtog, di ba? May mga kanta. Maganda nga, may mga cellphone natin, may mga kantang Christian song, hindi yung mga hindi mga Christian song Minsan nagpe-pray kami, mga bishop pa kasama namin, nagpe-pray kami. Yan, seryoso kami. Isang bishop, nagpe-pray na. Iiyak na nga kami, bigyan tumunog cellphone niya. Bumuka ang bulat na. Nakakahiya Di ba? So, lagay natin mag-isang oras natin, maganda si Lord. Huwag natin kalimutan niya. God's word before social media. God before business. And put God first in your decision. Pray before deciding. Ask God before saying yes. Huwag yes ng yes. Kailangan magdasal muna and seek His will before making plans. Put God first in your plans. Start plans with God. Lord, may plano ako. Meron ba plano mo? Pangunahan mo po ako. Ikaw na bahala. Align goals with His will. Be willing to change when God leads. Pag merong ipinababago si Lord, huwag kang ayoko, gusto ko to Umasa ka sa akin, hindi ka naman sumusunod. And practical obedience. Make time for God, prayer, Bible reading, and serving others. Don't worry. Bakit? God is in charge of your deeds. Don't stress about tomorrow. Trust His timing.
Blessings may not come instantly, but God's plan is perfect. Tandaan, true success and peace don't come from money. Totoo po yan. Or possession. But from putting God first. Kaya itong huling verse natin, hindi mananalangin na po tayo. Ang kahuling ang sinabi ni Lord, bago magtapos, yung sinabi niya, seek ye first the kingdom of God, ito yung panghuli niya. So don't be anxious about tomorrow. God will take care of your tomorrow to live one day at a time. Palagpakan natin ang Panginoon. Tayo dito ngayon at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Sige po tayo. Thank you, Lord. Kung sa mga listahan ng buhay natin, nasa huli siya, pakiuna na po, kapatid. Baka nakalimutan natin na kapag inuna ang Diyos, siguradong magiging maganda ang mga susunod. Tayo po yung muko, tayo po yung manalangin sa Panginoon. Panginoon naming Diyos, salamat po sa iyong salita na patuloy na gumagabay sa amin. Inaamin namin na maraming beses na mali ang aming inuuna. Mas inuuna namin ang trabaho, ang plano at mga alalahanin kaysa ikaw na dapat laging nasa unang lugar. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga panahong ikaw ay isinisingit lang namin sa aming mga schedule. Sa halip na ikaw ang sentro ng aming buhay. Ngayon, muli namin pinipili na ikaw ang unahin. Turuan mo kaming hanapin muna ang inyong kaharian sa aming oras, sa aming mga desisyon, at sa aming mga plano, Panginoon. Tulungan mo po kami magtiwala sa iyong pangako na ikaw ang magbibigay ng lahat ng aming kailangan. Palitan mo ang aming pag-alala ng pananampalataya at ang aming kaguluhan ng iyong kapayapaan. Panginoon, ikaw ang pundasyon ng aming buhay. Kapag ikaw ang una, alam namin ang lahat ay maayos. Marami pong salamat sa pagpapaalala mo sa amin na dapat talaga, Jesus, ikaw ang number one. Thank you, Lord God, sa umagang ito. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin si Lord and